Dito, ituturo ko sa inyo kung ano ang tamang torque value ng ating clutch drive nut ng ating Honda Click 125. So, sisit natin ito sa foot-pounds mga kabady. Good day mga kabadis, welcome back to our YouTube channel. And for today's video, sasagutin lang natin ang questions ng ating mga kabady na nag-comment sa ating comment sections about doon sa kung ano ang torque value ng clutch drive nut ng Honda Click 125i. So mahalaga rin ito na ino-torque natin dahil yung nut na ito mga kabadis ay napakanipis lamang. Alright? So kung mapapansin nyo, ayan, napakanipis lang siya. Kumbaga, yung thread na nandito ay kakapiranggot lang o 2, 3, 4 lang na thread yung makikita natin sa clutch drive nut na ito. So ito yung ating clutch drive. Ayan. Itong drive nut na ito mga kabadis ay mayroon ding torque value na nararapat sa kanya para hindi siya ma-lost thread, no? So hindi natin pwede itong impakin ng ating impact na ginagamit na katulad nito. Yan. So yung iba, ginagamit nila ang impact para higpitan ito, or iba, ginagamit nila yung katulad nito, mayroon tayong special tools na ganito. So ginagamit nila ito para higpitan ito sa tamang higpit na hindi sila gumagamit ng torque wrench, ano. Dito, ituturo ko sa inyo kung ano ang tamang torque value ng ating clutch drive nut ng ating Honda Click 125. So every time na magkakalas tayo at maglilinis tayo ng ating panggilid, importante na tinotorque natin ito. Bukod dito sa ating clutch bell nut na ito, ayan, saka itong ating drive face nut na nandito. Okay? So yung torque value nitong ating drive face nut saka yung ating clutch bell nut ay makikita nyo rin sa mga previous video natin. Check out yung ating previous video about kung ano ang tamang torque value nitong ating drive face nut saka clutch bell nut. Sa pag-usapan natin ngayong video na ito ay itong ating clutch drive nut naman na torque value ang ating isi-share sa inyo mga kabady. So shoutout nga pala kay Violet Neon 1630. Sasagutin ko na po yung inyong tanong kung ano yung torque value ng ating clutch drive nut. Ang tamang torque value ng ating clutch drive nut ay 49 Newton meter and 36.14 foot-pounds. Alright? Sa pagtotorque nito mga kabadis, since ang ating torque na gamit ay foot-pounds, ang ating torque value na 49 Newton meter ay i-convert lang natin siya sa foot-pounds. Ano? Okay? Since i-convert natin to, kailangan meron tayong conversion table mga kabadis. Tingnan muna natin dito sa conversion table yung kanyang tamang torque value. Ayan, so 49.4. Ayan. Ngayon, since 49.4 ito mga kabadis, Newton meter, okay, yung conversion ng foot-pounds nitong 49 Newton meter mga kabadis ay 36.17. So, sisit natin ito sa foot-pounds mga kabady. Nalawagan na natin to. Okay, nasa 20 siya mga kabady. Sisit na natin siya sa 30. Ayan. Yung 30 nasa kabila. Okay, 0. Ayan. Katapat. Ayan, 30. So, ito ay 30 foot-pounds. Ilalagay natin siya ngayon sa 36.14 foot-pounds. So, kung 30 yan, ito, gutin natin na isang guhit. 31, 32, 33, 34, 35, 36. Okay, so 36 mga kabadis, ayan. Nasa 36 na siya. Ngayon, since wala tayong pwedeng paglagyan dito ng reading natin ng 0.14 mga kabadis, ito, kasi ang susunod dito ay 37 na. Ilalagpas lang natin siya ng konti dito sa 36. Ayan. Para ma-achieve natin yung gusto nating makuhang reading na 14, ano? 36.14. So ito 30 siya, ayan. Ayan, ito yung guhit pataas. Tapos ito yung 6. So ilalagpas na natin siya ng konti, or pwede namang 36 lang mga kabady. Yung ating ilalagay diyan na sukat or torque value 36 foot-pound. Alright?
So, higpitan lang natin to. And then, hindi na yung gagalaw. Tapos, i-torque na natin yung ating torque drive nut gamit naman itong ating Flyman na special tools. Okay? Itong Flyman na special tools natin mga kabadis ay nabili natin ito online. Okay? Ayan, so 39, mayroong sukat siya. Ayan, 39 to 41. Pwede na nating i-torque yung ating clutch drive o torque drive nut gamit yung ating torque wrench na nakaset na sa 36 foot-pound gamit itong ating special tools. Okay? Ang tawag dito ay double head socket 39 by 41 mm. Paano natin siya matotorque mga kabadis? Ngayon, ito kasing clutch drive na to, kung nakakabit doon sa shafting, ay hindi natin matotorque gamit itong ating socket na to dahil yung shafting nung ating differential ay labas dito sa ating socket. Hindi natin mailalagay ito. So ngayon, kailangan natin ngayon gumamit ng Y-tools para ma-hold itong ating torque drive o clutch drive, and then gagamitan natin siya ng extension. Dapat nakapasok dito yung pinakangipin nitong ating Y-tool dito sa kanyang butas na ito dito sa ating torque drive. Alright? So ganyan lang ang pagtotorque mga kabadis, and then gamit tayo ng extension, din ilalagay natin yung extension dito sa socket. I-hold lang natin ito ng ating paa o apakan lang natin para magkaroon ng push dito sa ating torque drive para hindi gumalaw. So ito-torque na natin siya mga buddies via 36 foot-pound. So nakaapak tayo, hold na natin to, then tutorque na natin siya ng 36 foot-pound. Ayan, so dalawang click lang mga kabadis doon sa ating torque wrench. Gamit na natin yung 36 foot-pound na tamang torque value nitong ating torque drive nut or clutch drive nut. Okay? So tapos na ang pag-torque natin ng ating clutch drive nut. So ikabit na natin to para maging okay na. And then sana may natutunan ka sa ating panibagong video today. And lagi lang tandaan, if you have a knowledge, you have an advantage. Iba ang may alam. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, please like, comment, and share this video. At huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na to. Click mo to. Peace out.